Ang labanan ay nandito sa lupa. Kung kayo ay sa akin, magtatagumpay kayo. Amen. Tagumpay tayo mga kapatid. Pagkat inari tayo ng Panginoon. Sabi ng Diyos, firstborn is mine. Blessed are the womb male opener, for it is holy to me. Kaya hindi tayo pababayaan ng Diyos kasi tayo yung firstborn. Ibinilang tayong firstborn ng Diyos. Noong araw, ang firstborn ng Israel. Kasi nasa Israel yung pangako eh. Sa binhi ni Abraham eh. Kaya lahat ng firstborn nun, yung Israel. Kahit hindi firstborn talaga, ang firstborn ng Israel. Ngayon, dito sa atin ngayon, sa pagiging Kristiyano, ang firstborn yung tunay na naging Kristiyano. Yung tunay na nalinis ng dugo ni Kristo, napabilang sa iglesia, yun ang firstborn of the church. Kasi nung panahon na yon, yung Passover, iniligtas ng Diyos sa firstborn ng Israel. Sa pamamagitan ng dugo ng kordero, sa bawat hamba ng pintuan, ngayon nagre-represent yun ng dugo ni Kristo. Iniligtas ng dugo ni Kristo ang lahat ng firstborn ng Israel. Kaya napaka-importante sa Diyos ng pagiging firstborn. Kasi ang firstborn sa kanya may sinabi siya tungkol sa Israel. Ito sabi niya, Exodus 4:22. At yung sasabihin kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. So, ang panganay ng Diyos, ang Israel. Kasi nung araw, ang custom and tradition ng Israelites, ang pinapatungan ng kamay, yung panganay. Yun ang pinagpapala, ang panganay. Kaya may revelation si Jacob dun eh. Kasi si Jacob, prophet of God din niya, kakausap siya ng Diyos eh. Siya ang kailangan maging firstborn. Kaya nung sanggol pa lang siya, talagang humahabol na siya, unang-unahan na niya si Esau, maging firstborn. Hanggang sa lumaki na sila, nagkaroon ng chance si Jacob na maagaw yung pagiging firstborn, di ba? Sa isang konting tanghalian lang, yung lentils, pagkain, pinagpalit ni Esau. Walang revelation si Esau eh. Kaya sabi ng Diyos, si Jacob inibig ko, inamuhin ako si Esau. Kasi si Esau, walang walang revelation. Dapat siya yung panganay, dapat pangalagaan niya pagkapanganay. Kasi nandun ang pagpapala. Pero pinabayaan niya eh. Dahil sa tiyan, ang naging Diyos ni Esau, ang tiyan eh. Dahil sa gutom niya, binaliwala niya yung Diyos na magpapala bilang firstborn. Kaya si Jacob ang naging firstborn ng araw. Iginaya yan sa pagiging firstborn ng Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang firstborn ng lahat ng nilikha eh. Siya din ang firstborn ng lahat ng patay. Siya yung unang nabuhay. Siya yung first resurrected. Kaya siya din ang firstborn ng mga buhay. Siya din ang firstborn ng mga patay. At lahat ng creation, siya ang firstborn. At binigyan ng Diyos ng inheritance si Jesus Christ. Kasi nung araw, sinasabi nung araw, yung mga praise word, yung first Noel, di ba kinakanta pa sa Christmas yan? Ang ibig sabihin kasi ng first Noel, born King of Israel. Siya yung firstborn na King of Israel. Ginawa ng Diyos yun sa 89:27 ng Psalms. Akin namang gagawin siyang panganay ko na pinakamataas sa mga hari sa lupa. So ginawa ng Diyos si Jesus Christ na pinakapanganay niya. Kaya sabi ng Ama, siya yung isinilang mo, siya ang anak ko. Siya ang kinalulugdan ko anak. Siya yung panganay ng mga panganay. Kaya kung tawagin tayo, panganay ng mga panganay, iglesia. Sabi sa Hebrews 12. Sa pangkalahatang pulong ng iglesia, ng mga panganay na natagla sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat, at ang espiritu ng taong ganap na pinasakdal. So nilinis ng dugo ni Kristo ang ating espiritu. Ang ating espiritu ginawang banal. Ngayon, ang binabanal lang ngayon ng Diyos, yung kaluluwa natin, yung process ng regeneration. Pagpapabanal ng kaluluwa, kasi yung katawan hindi mababanal eh. Kailangan palitan lang. Kung hindi naman papalitan ng katawan, hindi ka makakapasok sa langit. Flesh and blood cannot enter heaven. So, i-glorified. Ang solusyon, i-glorified. Kaya pag tayo ay na-regenerate na, naging masusunod tayo sa lahat ng kalooban ng Diyos, nang itanim ang lahat ng salita sa ating kaluluwa, maliligtas na yung ating kaluluwa. Kasi espiritu pa lang ang justified eh.
Yung kaluluwa, dina-justified pa. Pag na-justified na yung ating kaluluwa, at saka ngayon tayo i-glorified. Papalitan na yung katawan niya na nagsisira ng glorified body, kamukha ng body ni Jesus Christ. Pagkat siya ang panganay ng mga panganay. Sabi sa Colossians 1:15-20. Na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng bagay, sa sangkalangitan, sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at bagay na hindi nakikita. Maging mga luklukan o pagpapasakop o mga pamunuan o kapangyarihan, lahat ng bagay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. So lahat ng creation sa pamamagitan ni Kristo, sabi sa John 1. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito hindi ang pag-unawa ng kadiliman. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. Ito'y naparitong saksi upang kanyang patotohanan ng ilaw upang sa pamamagitan niya magsisampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kanyang patotohanan ng ilaw. Nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatibagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Siya yung nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. So, ang nakakakilala lang sa Diyos, yung pagpapahayagan ng Diyos. Kasi ang sanlibutan, hindi nakikilala ang Diyos eh. Kung nakikilala sana nila si Jesus, sana ipapako. Pero kung ganun nga ang sistema, bulag ang buong sanlibutan, binulag ni Satanas eh. Para hindi makakita ng liwanag eh. Ipinapakan po nila si Kristo. Yun naman ang talagang plano ng Diyos eh. Kailangan maipako si Kristo sa krus. Kaya sabi ni Kristo, di ba? Bakit mo ko pinabayaan? Dapat pabayaan siya ng Diyos noong oras na yun. Kasi kung hindi siya mababayaan, hindi siya mamamatay. Kailangan mamatay siya sa krus. Lilinisin niya ng dugo niya lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya may nagtanong, bakit siya pinabayaan? Tinanong lang naman niya, bakit mo ko pinabayaan? Para sa atin yun. Para maintindihan natin, pinabayaan siyang mamatay sa krus para mailigtas tayo. Hindi yung, ba't niya pababayaan si niluwalhati niya nga uli, binuhay niya muli. Hindi niya yung oras na yun na kailangan gawin ni Jesus Christ na mamatay sa krus, pinabayaan na siya. Kasi kung hindi siya pababayaan, mamamatay. Kasi ang Diyos ay buhay. Kung mamamatay siya, masusunod yung plano ng Ama na linisin ng Panginoong Hesus ng kanyang dugo ang lahat ng kasalanan. Kaya siya yung bunga, unang bunga siya ng pagkabuhay na muli. Siya ang unang bunga ng mga patay. Siya rin ang unang bunga ng lahat ng creation. Ngayon, ginawa ng Diyos na maging katulad tayo ni Kristo. Ginawa tayong panganay. Kaya kahit hindi ka panganay ngayon, pag naging Kristiyano ka, nalinis ka ng dugo ni Kristo, panganay na tawag sa iyo. Nung araw sa Israel, pinakita lang yon materially, na pagpapalain panganay. At kinonfirm yun ng Panginoon noong Passover, na ang dugo ng kordero ang magliligtas sa mga panganay ng Israel. Pero ang panganay ng Ehipto, hindi niya ililigtas, pinatay niya lahat. Pati panganay ng mga hayop. So doon ipinakita sa Old Testament ang kaligtasan sa dugo ni Kristo sa Passover. At si Kristo yung naglinis ng lahat ng kasalanan. Kaya ngayon, kapag tunay ka naging Kristiyano, lilinisin ng lahat ng kasalanan mo, banal ka ngayon, mabutit matuwid ka. Napapabilang ka na ngayon sa kawan ng Diyos. Pag-aari ka na ng Diyos, panganay ka na. Kasi ang lahat ng pagpanganay sa Diyos eh. Sabi sa Exodus 13:2. At ang Panginoon ay salita kay Moses na sinasabi, pagkabanalin mo sa akin ang lahat ng panganay
Ano mang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao, maging sa hayop ay akin. It is mine, sabi ng Diyos. I made it holy. Lahat ng pangalan, kasi kinonfirm niya nga yun sa Passover. Kahit sabi niya, darating ang panahon, ikukwento niyo sa inyong mga anak kung paano kayo niligtas ng Panginoon sa Red Sea. Kung paano kayo dumaan doon sa tubig na pula, na hinati ng Diyos yung dagat, at kung paano kayo niligtas ng yung mga firstborn sa destroyer. Yan ang ikukwento niyo sa kanila, kaya hindi nila makakalimutan yan, yung Passover na yan. Kaya meron silang feasting ng Passover Piyesta sa kanila yon. Maraming piyesta sa Israel, mahilig sila sa piyesta Mga feasting. Ito pa sabi ng Diyos sa James 1:18. Sa kanya sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak at sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga sa kanyang mga nilalang. So yun ang ginawa ng Diyos sa atin, para maging first fruit tayo. Tayo ang mga unang bunga, mga panganay ng iglesia. Kaya nilinis tayo ng dugo ni Kristo. At sino man dadaan sa proseso ng regeneration, magiging panganay siya, pinagpala na siya. Kasi ang pagpapala nasa panganay nga Kaya kita mo, ang galing ni Jacob kuha niya yung plano ng Diyos Pero mo, simple-simple niya na agaw yun, Isang munting tanghalian lang, nadali na si Esau. Kaya si Esau naman, ang expected ni Jacob, papatayin siya ni Esau, di ba? So, nakipagbuno ngayon si Jacob sa anghel na huwag siyang pababayaan. Ang ginawa ng anghel, pinilayan siya. Nung mapilayan siya, hindi na siya makalaban, pumayag na siya. Tapos pinagpala siya ng Diyos kasi nagwagi ka Hindi ka pumayag na hindi ka magwagi sa anghel, tatawagin ka na ng Israel. At ang Israel ang aking panganay. Kaya naging panganay ang Israel, pinagpala, the Lord reigns. Naghari ang Diyos kay Israel. Kaya siya ang panganay ng At si Jesus Christ naman ang panganay ng mga panganay. Magiging katulad tayo ni Kristo na panganay, na responsable. Kasi ang panganay, nandun yung leadership tsaka pagiging responsible. Nasa panganay. Kaya siya yung nagiging head of the family, yung panganay, di ba? In the absence of the parents, yung panganay ang makakasiwa sa mga kapatid. Nandun yung honor and glory ng leadership sa panganay. 1 Corinthians 15:20. Dadapot si Kristo ay muling binuhay sa mga patay na siya ang unang pangunahing bunga sa natutulog. So nung mamatay ang Panginoong Hesus sa krus, nagkaroon ng tinatawag na resurrection. Pinatunayan yun dahil ang daming bangkay nun Lumabas sa Israel Pumunta sa kabayanan ng Jerusalem Muling pero hindi sila i-glorified. Nagpakita lang ang Diyos na meron talagang resurrection of the dead. Kasi si Kristo nga ang panganay ng mga patay Kaya pinatunayan ng Diyos doon kaya yung centurion naniwala truly the Son of God. Kasi biruin mo, lumindol. Nabiyak yung mga lupa. Tapos yung telon doon sa Holy of the Holies, nabiyak din yun. Tapos nagkaroon ng darkness, madilim na madilim. Tapos yung buong weather, nakiramay sa pagkamatay ni Kristo, bumaba siya sa kalaliman. Pumunta siya doon sa mga suwail na espiritu sa Hades. Nag-preach siya ng gospel. O tapos muli na naman siya umakyat sa langit para bigyan ng kaloob ang mga tao. Lahat ng mga Kristiyano tunay, bibigyan niya ng kaloob. Kaya siya yung bumaba, siya rin yung umakyat. Tapos nagkaroon pa siya ng 40 days na pagtigil dito sa earth. Hindi muna siya umakyat sa langit. Nung mag-glorify si Jesus Christ, doon natalo si Satanas. Wala nang talo na si Satanas nung mag-glorify si Kristo. Kaya ginglorify muna siya bago siya umakyat sa langit. Romans 11:16. At kung ang pangunahing bunga ay banal, gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, gayon din ang mga sanga.
So kung si Jesus Christ ngayon nasa atin, ang pangunahing bunga, banal, ang panganay, panganay ka rin, dapat banal ka rin. You must be perfect, for the Father in heaven is perfect. Kung paano binanal si Kristo ng Diyos, ganun din tayo binabanal. Kung paano nabuhay si Kristo sa lupa, ganun din tayo mabubuhay. Ipinattern tayo kay Jesus Christ eh. Yun ang pagkakapattern sa atin. Sa simula pa lang, yun ang pattern sa mabubuting gawa. Nanlilikha kay Kristo Jesus. So, yun ang plano ng Ama. Na kahit tayo dito sa lupa, alam na niya kung sino yung tunay na Kristiyano. Alam na niya kung sino yung susunod sa kanya. Binigyan niya ng kapangyarihan. Gumawa siya doon sa Kristiyano na yon na binago yung isip, binago yung pagkatao, inalis yung dating pagkatao, binigyan ng bagong pagkatao, binigyan ng renewed spirit, ibinigay ang Holy Spirit, binigyan ng Espiritu ng pananampalataya. Ang Diyos lahat gumawa nun. Ang ginagawa lang natin, nananatili tayo sa pananampalataya. Kaya kung tayo nananatili sa pananampalataya, tiyak na ligtas ka. Kasi ang purpose ng pananampalataya, kaligtasan ng kaluluwa. Ang lahat ng itinuro ng Diyos sa atin sa Bible, way of salvation. Yung hindi natin naiintindihan, doon na natin malalaman sa langit yun. Ang importante, yung way of salvation. Kaya inireveal ni Kristo sa atin lahat ng kaparaanan ng pagliligtas. Kasi siya yung magliligtas eh. Natutunan natin ngayon dito, binigyan tayo ng revelation ng Panginoong Yesus through the Holy Spirit. Ginabayan ngayon tayo ng Holy Spirit, siya yung comforter. Dating comforter si Kristo eh. Sabi niya, magsusugo akong panibagong comforter ng Espiritu Santo sa aking pangalan. Isusugo siya ng Ama sa aking pangalan. At isusugo ko rin ang Espiritu Santo. Parehong nagsugo yung dalawa eh. Sabi sa John 14:26. Dadapwat ang mga aaliw sa mabuhat tuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo sinabi ko. So isusugo ng Ama sa pamamagitan ni Kristo. Dito mo makikita yung Godhead eh, na ang pinakamataas ang Ama eh. Hindi sila equal eh. Ang dakila ang Ama sa lahat. Dito mo makikita, kasi isinugo. Pag nagsusugo, mas mataas yung nagsusugo kaysa sa isinugo. Kaya nga isinugo ng Ama si Kristo. Mas mataas ang Ama kay Kristo. At isinugo ng Ama ang Espiritu Santo, isinugo din ni Kristo Espiritu Santo. Sabi sa John 15:26. Dapat pagparito ng mga aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. O kita niyo yung power ng Ama. Isinugo ang Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo. Ngayon si Kristo naman, isinugo niya ang Espiritu Santo galing sa Ama. So, doon mo makikita na mas mababa ang Holy Spirit doon sa dalawa. Ang pinakamataas ang Ama, sunod si Kristo, susunod lang ang Holy Spirit. Sa Godhead. So, walang Trinity, yung equal, hindi equal sila. Pinakadakila ang Ama. Susunod si Kristo, susunod din. Pero pagdating sa kasalanan, magkasala ka na sa Ama at sa Anak, patatawarin ka. Pero kapag nagsakasala ka sa Espiritu Santo ng blasphemy, hindi ka na patatawarin. Yun ang katindihan naman ng Holy Spirit. Pag nagkasala ka sa Kanya, walang kapatawaran na yun. Forever and ever, wala kang kapatawaran. Magkasala, lapastanganin mo na ang Ama o ang Anak, wag lang ang Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu ng Ama, Espiritu Santo. Ang Espiritu ni Kristo, Espiritu Santo. Ang Espiritu inihihinga ni Kristo sa atin, Espiritu Santo. Sabi sa John 16:7. Gayon may sinasalita ako sa inyo ang katotohanan, nararapat na sa inyo ako yumaon. Sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw hindi paparito sa inyo, ngunit kung ako yumaon, siya isusuguin ko sa inyo. So pag namatay si Kristo, isusugo niya ang Espiritu Santo. John 20:22. At nang masabi niya ito, siya hininga niya at sa kanya sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kaya ang bumabautismo sa Espiritu Santo, si Jesus Christ. Yung inihinga niya sa mga apostol, yun yung Espiritu Santo. Binigay niya yung Espiritu Santo.
Isinugo niya Espiritu Santo, isinugo din ng Ama Espiritu Santo. Kaya ang pinakadakila sa lahat ay ang Ama. John 14:28. Narinig niyo kung paano sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paparito ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo magagalak. Dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila sa akin. Ang Ama ay lalong dakila sa akin, sabi niya. John 10:29. Ang aking Ama na sa kanila'y nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. So nilalahat na niya. Sabi ni Kristo, ang Ama dakila sa akin. Tapos sabi ng Ama, dakila siya sa lahat, di kasama ng Holy Spirit doon. Tapos isinugo ng Ama, Espiritu Santo, isinugo din ni Kristo. So makikita mo yung level ng hierarchy. Ang Ama talaga pinakamataas, susunod si Kristo at saka lang ang Holy Spirit. Pero pagdating nga sa paglapastangan, delikado ka. Kasi pag nilapastangan mo Holy Spirit, lahat nilapastangan mo. Ang Ama, ang Anak, buong iglesia. Lahat ng panganay ng iglesia. Buong, people of God, nilapastangan mo. Paano ka pa patatawarin? Pag nilapastangan mo yung Ama, Ama lang nalapastangan mo. Pag nilapastangan mo si Kristo lang nalapastangan mo. Pero pag nilapastangan mo, Holy Spirit, lahat na pinakyaw mo na. Kaya wala nang kapatawaran yun Paano ka patatawarin? Tinodo mo lahat yung paglapastangan, lahat nilapastangan mo. Kaya ganun ang ginawa ng Diyos sa atin, pinagpala tayo bilang mga first fruit, bilang mga panganay. Kasi kung ibabatay ng Diyos doon sa lineage o sa ancestry ng pagkapanganay, kawawa naman yung hindi panganay. Di ba? So ang ginawa niya, ipinakita lang niya doon sa Israel na ang panganay ang pinagpapala. Pero pagdating sa New Testament Church, ang pinagpala, yung mga nagkaroon ng regeneration. Yung tunay na naging Kristiyano, nalinis ng dugo ni Kristo. Katulad ng ginawang pagliligtas sa Passover. So yun ang ibig sabihin ng pagkapanganay, dumaan ka sa regeneration. Na born again ka, nalinis ka, ginawa ka, binago ka sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Titus 3:5 ang ginawa ng Diyos. Kasi ang ginawa ng Diyos sa Old Testament, nagpakita siya ng mga sample. Materially, talagang nangyayari. Katulad ng mga dugo ng mga hayop, naglilinis ng kasalanan. Pero pagdating na ni Kristo, si Kristo na maglilinis na, ipinakita lang na ang dugo ang maglilinis ng kasalanan. Kasi ang unang nga naglinis ng dugo ng kasalanan kay ang Ama Nagpatay ang Ama ng hayop Kasi may kasalanan si Eva, si Adan. Kailangan malinis yung dugo. At tapos yung balat nila, ginawang brief ni Adan, tsaka ni Eva. O sumunod na yun, itinuro na ni Eva at ni Adan sa lahi nila. Yung hanggang sa dumating ang Israel, hinirang ng Diyos ang Israel na panganay. So ipinakita doon yung paglilinis ng dugo sa pamamagitan ng hayop. Pagdating ni Kristo, once and for all, tinapos na. Isang beses na lang yung paglilinis. At ang pagbabalik niya, doon sa naghihintay na, hindi na tungkol sa kasalanan. Tapos natapos ni Kristo yung kanyang tumbulin. It is finished nga, sabi niya, consumatum est. Natapos na ni Kristo. Kaya talo na si Satanas. Wala na siyang kapanapanalo. Nalipol niya. Pati ang kamatayan, ang huling kalaban na lang kamatayan, sabi sa Bible. Ito na lang ang walang lilipulin. Sa rapture pa malilipol ang kamatayan. Kasi pagdating ng rapture, hindi tayo mamamatay. Nalipol ang kamatayan. Yung mga namatay, yun ang unang bubuhayin. Yung hindi namatay, hindi mamamatay. So talo na kamatayan. Yun ang huling-huling kalaban. Yun ang tatalunin ni Kristo sa rapture. Kaya sa paghahanda natin, mga kapatid, basta tuloy lang tayo. Lagi lang tayong sumasampalataya, lagi lang tayong sumusunod. Kasi tayo nga ang firstborn Tayo yung pinagpala ng Diyos. Sayang naman kung hindi mo aakinin ng pagkapanganay. Kaya nga sabi, sa pangkalahatang bilang ng mga panganay ng iglesia, na ang pangalan natatala sa langit at ginawang banal ng Espiritu. Pinaupo na yung Espiritu natin sa langit, sabi sa Ephesians 2:6 Kasama nang nakaupo sa langit yung Espiritu natin. Kaso may kaluluwa pa tayo, kailangan maging banal ng Espiritu, kaluluwa at katawan. So ang proseso ngayon ng pagliligtas ng Diyos sa atin sa kaluluwa. So yung kaluluwa, mailap yan
Ang kaluluwa natin, yung ating isip, damdamin natin, mailap yan eh. Ang hirap hulihin yan, ang hirap turuan. Kaya kailangan magpasakop ka sa Diyos eh. Kasi pag nagpasakop ka na sa Diyos, siya nagagawa eh. Maging sa pagnanasa at paggawa, ang Diyos ang gagawa. Magpasakop ka lang, maniwala ka lang, sumunod ka lang, all package deal na yun. Lahat na gagawa ng Panginoon sa atin. Kaya ligtas tayo mga kapatid. Amen.